Okay na po. Yung ano po yung saan nakakabili po no? No. Lactose powder? Oo. Meron naman dito. Hello mga ka-4, ito na po ang si Abby after 1 week niyang paggagamot. Anong umpisa, sobrang tamlay na ni Abby at wala na siyang kanang kumain. Pansin rin namin ang paghingal niya, kaya napasya kaming dalhin niya sa vet para matignan kasi hindi na siya halos nakakatulog sa gabi. Na-check din siya ng doktor at napaka taas ng lagnat ni Abby. Para mas ma-check up pa ang kanyang kondisyon at para malaman ang sakit ni Abby, kinakailangan siyang kuhaan ng dugo. Noong unang turok niya sa bidyong ito, hindi na po namin mabigyan talaga ng live talaga na pinag-uusapan dahil may music po yung clinic kasi useless lang yung video natin pag may music kasi makaka-copyright po tayo, kaya i-voice over ko na lang po kung anong nangyayari. Nahirapan pa si Doc that time sa unang kuhaan ng dugo ni Abby dahil sobrang kulang na ang dugo ni Abby. After niyang makuhaan ng blood sample, binigyan siya ng first aid, yung B-complex. First aid muna ito para sa pamumuta ni Abby. Nitong hapon lang, pagkahapon, tumawag sila Doc sa amin para ibalita yung lab result treatments na pwedeng magawa sa kondisyon ni Abby. Unang opsyon na binigay ni Doc, 'di ba nung nakaraang video sinabi ko sa inyo at pinakita ko kung anong labas ng result niya. Unang opsyon na binigay ni Doc sa amin ay blood transfusion, pero sobrang mahal at risky ito, kaya pinili na lang namin ay ipa-inject na lang si Abby. 3 to 5 days po itong turukan sa kanya. Ito po pang 3 days na turok na po niya ito. 3 gamot ang tinuturo kay Abby kada araw. Isa para sa blood infection ni Abby. Tinutulungan nito ang white blood cells niya para labanan ang infection. Pangalawang gamot ay para sa red blood cells at platelets ni Abby. Pangatlo ay pang immune booster kay Abby, pampalakas ng resistensya niya. Kada araw ng turok sa kanya ng 3 gamot, nakakagastos kami ng around 1.3 to 1.4K. Meron pang gamot na nireseta si Doc na tatlo para rin ito sa infection. Parang antibiotic ito at sa immune system ni Abby. Naturukan siya ng 4 na araw. Dapat ay tama na yung pangatlong araw na, pero naisipan namin na paturukan pa ng pang-4 na araw. Okay lang na gumastos at sagarin na para lang mas maging okay ang kondisyon niya. Nung pagkatapos niyang maturukan ng pang-4 na araw, nagdagdag pa ng 3 gamot si Doc para ito sa oral medication ni Abby para makarecover siya. Nung itong 3 pa na gamot ay para maituloy ang gamutan niya laban sa kanyang blood infection. Yung isang gamot ay para sa kanyang dugo para madagdagan ulit ang blood cells at platelets ni Abby. Yung isa ay anti-infection at yung pinakahuli ay para sa liver ni Abby. Since medyo mababa rin ang creatinine niya at kailangan rin itong magamot. Napakagastos kapag nagkasakit ang ating 4 babies. At lalo na itong si Abby, kailangan niya ng ganitong mga gamot upang madagdagan ang components ng kanyang dugo.
malabanan ng infeksyon at lumakas ang resistensya para madagdagan ng nutrients ang kanyang katawan at hindi na madamage pa ang kanyang mga organs. Ang sanhi po ng kanyang sakit ay isa lang po ang dahilan, sabi ng dalawang vet na pinatingnan namin, ng dahil po sa blood parasite. At ito'y nakukuha sa kagat ng kuto, na kahit pala'y isang piraso lang ang kuto ng aso mo, kung may dalang sakit ang kuto, makaka-infect din yan sa mga aso natin. Kaya yun ang pag-ingatan nating magkakuto sila dahil napaka-sensitive ng mga Shih Tzu. Kaya ito po ang dahilan ng pagsabi namin sa inyo kung bakit nagkasakit at ganitong kalaking gastusan sa aso namin, para ma-aware din po kayo na hindi lang basta kuto ang kuto ng mga aso, kundi may dala talaga silang sakit na pwedeng ikamatay ng ating mga fur babies. Paano na lang pag nagkataon na walang-wala talaga tayo? Wala tayong magawa na basta na lang mawawala yung fur babies natin sa atin. Dahil ang offer nga po sa amin sa blood transfusion niya, kung yun ang pinili namin, is 20 plus K ang magagastos namin. So paano if magkataon na sa ating mga fur babies na walang-wala talaga tayo? Kaya ito po yung masasabi ko sa ating mga fur parents, na ingatan natin ang ating mga fur babies at wag nating isa walang bahala ang mga kuto na yan. Ngayon ay pang 1 week ng gamutan ni Abby namin. Hindi pa po tayo nakakasigurado kung talagang makakasurvive siya dito, pero sa awa ng Diyos naman nakikita namin masigla na siya, malakas na rin siyang kumain, pero naghihingal-hingal pa rin po siya minsan-minsan. Kaya miracle na lang po talaga na makaligtas siya dahil sa sobrang baba na po at kunti na lang po ang dugo niya. Kaya sa next video po natin, i-update ko po kayo kung ano na ang nangyayari sa aming Abby. Nakakaawa talaga silang tingnan kapag ganito yung may mga sakit ang ating mga alaga. Sobrang masakit sa puso po. Ito nga po pala yung mga gamot niya. Ganito po yan kadami, araw-araw niyang iniinom, at gagamutin po to siya at iinumin po niya ito sa loob ng 1 buwan. Sana po mga ka-4, ipag-pray po natin si Abby na gumaling na po siya at hindi po mangyari din po yan sa inyong mga alaga po, dahil ang hirap po talaga, lalong-lalo na kapag wala tayong pera, at kahit po na gamutin sila at hindi rin naman makakasurvive, ay ang hirap po talagang isipin. Sana po paki-like and share na lang po ang ating video, paki-subscribe na rin po para makapagbigay po kami ng mga tips about po sa ating mga fur babies po. Salamat.